Lord, sa amin pong pag-aaral ng inyong banal na salita, kasiyahan niyo po kami, O God. Linisin niyo po ang aming mga puso, Panginoon, at amin pong isinasaway ang gawa ng kaaway sa hapon na ito. At hayaan mo, Panginoong Jesus, na ikaw lamang po ang tunay na makilala, na kayo lamang po ang maghari, Panginoon, sa aming pong kalagitnaan. Lord, maraming salamat, O God, for your revelation today. Patuloy po namin kayong pupurihin, sasambahin sa tanging pangalan ng Panginoong Yesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen! Bakit ang low ng energy nyo? Kanina parang yung sa games yung, Grabe, parang okay lang ba kayo? Check your seatmates. Sige nga, check nyo yung katabi nyo. Baka naman ano na yan. Sad ba siya dahil talo sila? Sino ba yung nanalo kanina? Kayo, yeah. Sige. Tapos na tayo sa games. Tapos na rin tayong sumamba, magpuri sa Panginoon. Tapos na rin tayong magbigay sa Panginoon. Ngayon naman, dumako na tayo sa pinaka-importanting part ng ating fellowship. Yun po yung yung mag-aral, makinig ng salita ng Panginoon. Ngayon, meron kayong assignment. Yung katabi mo, responsible ka dyan. Pag sa tingin mo, nag-wayward na yung isip niya or parang nananaginip na yung isip niya, tapikin nyo. Wag ganon. I-make sure nyo na yung katabi ninyo nakikinig. Okay ba yon? Okay po ba yon? Okay. Sige, yung topic natin ngayon, eto. Basahin nyo nga. 1, 2, 3, read. Following Jesus in a real world. Okay, following Jesus in a real world. Paano tayo susunod sa Panginoong Jesus sa mundong ito? Sabi po dyan, real world. Ate Rina, wala ba tayo sa totoong mundo? Diba? Pero mamaya maiintindihan natin ano yung sinasabing real world. Okay. Sabi dito, following Jesus in a real world. Paano tayo susunod sa Panginoong Jesus sa mundong ito? Alam niyo sa church natin, madaling sabihin na nananampalataya ako sa Panginoong Jesus. Tama? Pag nasa church tayo o pag nasa Bible studies tayo, madali sa ating gumawa ng mabuti. Tama ba? Easy lang. Pero how about kapag tayo na yung nasa labas? Madali pa rin po bang sabihin na, I believe in Jesus? Madali pa rin bang gumawa ng mabuti kapag tayo ay nasa labas ng simbahan? Alam nyo, karamihan sa labas, pag lumabas tayo ng simbahan, maraming tao ang hindi nakakakilala sa Panginoong Yesus. Maraming tao ang wala pang relasyon sa Panginoong Yesus. Kahit sa sarili nating bahay. Diba? Majority sa atin, ako lang, yung kapatid ko, yung merong Jesus sa puso. Yung nakakakilala sa Panginoong Yesus. Tas the rest, hindi na. Even in our school, diba? May mga friends ba kayong Christians? Meron. Sabihin natin meron. Pero bilan lang sa kamay. Pero hindi lahat sila Christians. Sa ating neighborhood, sa ating mga kapitbahay, diba? Karamihan sa kanila walang Jesus. Ngayon, ang tanong sa atin, bilang mga Kristiyano, paano ako mamumuhay sa kabila ng maraming tao or surrounded o napapalibutan ng mga taong hindi mananampalataya? Paano ako dapat mamuhay sa loob ng classroom bilang isang Kristiyano? Paano ako mamuhay sa aming bahay bilang isang Kristiyano? Paano ako mamumuhay sa community namin bilang isang Kristiyano? Paano ko susundin o paano ko susundan ang Panginoong Yesus sa ating mundo? Kung saan napapalibutan tayo ng mga hindi Kristiyano. Okay, yung text natin ay makikita natin sa Matthew 5:13-16. May dala kayong Bible. Pero may Bible kayo. Sino dito may Bible? Ilan? Isa.
Dalawa, tatlo, apat, lima. Lima lang yung may Bible. Tapos yung iba, wala pang Bible. Yung sa limang may Bible, dala nyo Bible nyo. Hindi din! Anong ginagawa ng Bible sa bahay nyo? Pero sino po yung walang Bible? Wala talagang Bible. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. Wala ka, Liza? Walo. Okay, sige. Yung walo na yon. Pag-pray natin na magkaroon tayo ng Bible. Okay. Yun, ini-encourage ko kayo to bring your own Bible. Okay? Dalhin natin yung sarili nating Bible at saka isa sa mga salik din yon para po tayo ay lumago sa ating pananampalataya. Okay, basahin natin yung sinasabi ng Matthew 5:13 to 16. Kung meron kayong Bible, makipagbuklat kayo sa akin. Kung yung Bible nyo nasa cellphone, pwede nyo pong gamitin. Sige, Matthew 5:13 to 16. Sabi ng verse 13, "You are the salt of the earth. But if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled underfoot. You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden, neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven." Babasahin ko sa Tagalog. Sabi ng verse 13, "Kayo ang asin ng sangkatauhan. Ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit." Now, di ba, ang question natin kanina, bago tayo magbasa ng verse, is paano ako mamumuhay bilang isang Kristiyano sa lugar kung nasaan tayo. Meron akong 3 points na i-share dito na sinasabi ng Biblia na ganito dapat yung gawin mo. O ito yung purpose mo bilang ikaw ay isang Kristiyano. O ito dapat mong gawin bilang isang Kristiyano. So sabi, number 1 po, sabi, you are the salt of the earth. Salt of the earth. Sa Tagalog, kayo ang asin ng sanlibutan. Kayo ang asin ng sanlibutan. Sabi po ng Matthew 5:13, you are the salt of the earth. You are the salt of the earth. Sabihin nyo nga, I am the salt of the earth. Sa Tagalog, ako ang asin ng sangkatauhan. Nakikita ko yung mga mata ng iba, parang natatawa sila. Parang sinasabi, paano ako naging asin? Tao ako eh. 'Di ba? Pero tingnan natin kung ano yung ibig sabihin ng asin. Sabi, discuss muna natin, ano ba yung nagagawa ng asin? Sino nakakita na ng asin? For sure, lahat. 'Di ba? Sabi ng mga matatanda, malas daw yung bahay na walang asin. Kung meron mang isang bagay sa bahay natin na dapat meron, asin daw yon. Ewan ko sabi lang yun ng matatanda. Pero tingnan natin kung ano yung gamit ng asin. Lahat nakakita na ng asin Lahat nakatikim na ng asin. Mini-make sure ko lang. Para sa mga hindi na po nakakakita, ito po yung itsura ng asin. Para lahat tayo Para lahat tayo nakaka-relate. First time nyo, congrats. Ngayon alam nyo na yung
Yung itsura ng asin. Sumusilyong lang daw nakikita yung asin. Okay, sige. Pag-aralan natin, ano ba yung gamit ng asin? Sabi, ang asin daw, it gives flavors sa food. O, diba? Yung mga pagkain natin, kaya yan may lasa. Dahil yan sa asin. Kapag nagluluto tayo, hindi pwedeng walang asin, diba? Laging, ano yan, laging may asin kasi siya yung nagbibigay ng lasa. Diba? Gusto nyo ba ng pagkain walang lasa? Ang tabang, no? Ayaw. Gusto natin ang may lasa. Ang naggumagawa po no, ng ingredients nun, walang iba, kundi yung asin. Kaya siguro dapat sa pagluluto sa kusina, kailangan merong asin, di ba? Sabi po, ang asin o yung salt, it gives flavor sa pagkain. Pangalawa, preserving food. Ano po yung ibig sabihin nun? Sa pamamagitan po ng asin, pinapatagal niya po yung buhay ng isang asin. Parang yung asin, pampatagal para hindi mapanis. Parang gano'n. Pinapreserve niya yung food para mas matagal yung buhay ng pagkain. Freshness o yung pagiging sariwa. Diba? Yun yung gawain ng asin. Ano pang use ng asin? Cleaning. O, nagamit nyo na ba yung asin sa paglilinis? Sa isda, yung mga marunong magluto. Di ba yung mga nanay natin, kapag galing ng palengke, anong ginagawa nila sa isda? Inaasinan nila para? Okay, very good. Para matanggal yung langsa. Yung asin, alam ko, nakakatanggal din siya ng amoy. Di ba? Kapag may mga maamoy, usually, ang ginagamit ng mga nanay natin ay asin, di ba? And sabi din po, yung asin, nagagamit din siya for healing. Ayan. So, yan yung, di ba ang daming gamit ng asin? Mag-asin na kayo. Ayan. Balik tayo sa sinasabi ng Bible. Ngayon na alam na natin kung ano ang use ng asin, balik tayo sa sinasabi ng Bible. Sabi dito, you are the salt of the earth. Tayo daw ay asin ng sangkatauhan. Anong ibig sabihin nun? Ay, may pagtaas na kamay. May pagtaas na kamay. Anong ibig sabihin kapag tayo ay sinasabing salt of the earth o ng sanlibutang ito? Ibig sabihin po, tayong mga Kristiyano, we are called to be the salt of the earth. Yung buhay po natin, kailangan it gives flavor sa mundong ito. Yung buhay nating mga Kristiyano ay nagagamit to preserve the life of other people. Yung buhay din po natin ay dapat nagagamit to heal other people. Ang nais kong sabihin bilang isang Kristiyano, ikaw na sinasabing asin, dapat meron kang alat. Literally. Dapat ikaw ay asin. Hindi po asin, kundi dapat meron tayong alat. What do I mean? Ano pong sinasabi nito? Bilang asin, dapat nagagamit tayo sa mundong ito para magkaroon ng kaayusan sa mundo. Naiintindihan niyo po? Kagaya nung asin na madami siyang purpose. At kung makikita natin, yung purpose at yung gamit ng asin ay tunay naman na kapaki-pakinabang. Dapat ganun din po yung buhay natin. Dapat kapaki-pakinabang para sa ibang tao. Kapaki-pakinabang for the betterment of other people. Naiintindihan po. Ibig sabihin, we should do the purpose of our life. Sabi po ng verse 13, nakakita na ba kayo ng asin na walang alat? Hindi pa. Lahat ng asin may alat. Pero sabi dito, yung asin na walang alat, anong ginagawa sa kanya? Tinatapakan.
Tinatapakan yung asin na walang alat. Bakit? Kasi hindi niya na magamit kung ano yung purpose niya. 'Di ba? Meron siyang purpose. Kapag yung gamit sa kanya is hindi mo na mapapakinabangan, ibig sabihin wala na yung kwenta. Ang ginagawa doon, tinatapon at tinatapakan. 'Di ba? So ganun din po sa buhay nating mga Kristiyano. We are called to be the salt of the earth. Na magamit yung buhay natin to preserve others people life. Ano ba yung ibig kong sabihin? Our life must have an impact sa ibang tao. Ibig pong sabihin, we must influence other people na sumamba sa Panginoon. Amen po. Amen. Dapat yung buhay ko, merong nakikitang kakaiba sa atin. Na yung presensya natin hindi pabigat. Na yung presensya natin nagiging ilaw o kagamit-gamit sa ibang tao. Naintindihan niyo po yung ibig kong sabihin. Hindi pwedeng asin tayo pero wala tayong alat. Hindi pwedeng asin tayo o Kristiyano tayo pero wala naman tayong pinagkaiba sa ibang tao. Diba? Dapat as a Christians, we make difference. Dapat iba tayo dun sa mga taong hindi nakakakilala sa Panginoong Jesus. Amen po. Amen. Amen. Yung hindi yung sasabihin, ay, Christian ka pala. Nagtakang-taka sila. Sa bakit kaya sila takang-taka? Bakit nila yung sinabi yun? Tama. Bakit sila nagtaka? Kasi hindi halata. Hindi nakikita sa'yo yung pagiging Kristiyano. And I pray, wala sa atin yung ganun. Na hindi naniniwala yung mga tao na hindi tayo Kristiyano. Naintindihan? We are the salt of the earth. Alam nyo yung mundo natin, ano na yan? Parumi ng parumi. Pabulok na ng pabulok yan. Why? Dahil sa kasalanan. And you, as a Christian, pwedeng ma-preserve yung mga buhay nila kung tayo po ay mag-act as a Christians. Amen po. Amen. So, lagi nating tatandaan that I am the salt of the earth. I am the salt sa aming classroom na sobrang gugulo, na sobrang chaos, magsilbi kang asin. I am the salt sa aming bahay na palaging maingay, nagkakagulo, nag-aaway-away. Iba ako sa kanila. Why? Dahil tayo po ay mga Kristiyano. Naintindihan? Amen. So, sabihin nyo nga ulit, I am the salt of the earth. Okay. Ayun yung point number 1. Pangalawa po, sabi, you are the light of the world. Sige nga, sabay-sabay nyo basahin. 1, 2, 3, go! You are the light of the world. Okay. So, basahin natin yung sinasabi sa verse 14. Sabi dito, you are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden, neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand and it gives light to everyone in the house. Tingnan natin, sabi kanina, we are the salt of the earth, and ngayon naman, we are the light of the world. Tingnan natin, ano ba yung gawain ng isang ilaw? Ay, tataas talaga si Denden, gusto niya talaga sumagot. Okay, ano yung gawain ng isang ilaw? Sabi, to give visibility, para mabigyan tayo ng paningin. 'Di ba? Makita natin yung mga bagay-bagay sa paligid. Kaya kung kayo nakikita, it's because of light. Kapag walang ilaw, hindi ko makikita yung kagandahan nyo, yung kagwapuhan nyo, 'di ba? Because of the light, kaya nakikita ko kayo. Ano pa? Sabi, to guide the way. 'Di ba? Ano yung gamit ng ilaw? Nagsisilbi siyang gabay sa ating mga nilalakaran. O 'di ba kapag madilim yung nilalakaran natin, ang tendency madapa, matumba, mauntog, sumagi, 'di ba? Matakot.
'Diba? Pero yung ilaw, ito yung nagbibigay sa atin ng guide sa atin pong nilalakaran. Pangatlo, sabi, to provide warmth and life. Di ba kapag madilim, parang hindi tayo mapakali. Like kagaya dyan sa lugar natin, ako kapag brownout, hindi ako nakakatulog. Hindi dahil mainit, kaya hindi ako nakakatulog. Hindi ako nakakatulog kasi sobrang dilim ng paligid. I feel so unsafe kapag madilim. Tama, or ako lang yung nakaka-feel nun. 'Di ba? Ganun ako. So, kapag madilim ang isang lugar, nagke-create siya ng fear sa atin. 'Di ba? Pag puro kadiliman. And very uncomfy yung pakiramdam. Ito daw yung nabibigay o yung use ng isang ilaw. Alam niyo po, katulad ng ilaw na nagbibigay ng liwanag sa ating daan, sabi, tayong mga Kristiyano must be a light of the world. Our presence as a Christians must bring light sa mundong ito. Diba? Hindi lang tayo salt, tayo rin po ay mga ilaw. Yung presensya natin bilang mga Kristiyano, dapat it gives light sa mga tao sa paligid natin. Alam nyo, sa paligid natin, puro kasalanan yung ginagawa ng mga tao. Lalo na kapag ang taong wala kay Kristo. Puro kasamaan, kasalanan, kaguluhan, or in short, puro kadiliman. Nasa kadiliman ang mga tao sa mundo dahil walang silang Panginoong Jesus. Ngayon, ang duty natin mga Kristiyano is to bring light sa kanila pong mga buhay. Nang sa gayon, sila po ay maliwanagan sa katotohanan. Amen po. Are you with me? Check mo yung katabi mo. Oh, yan. Make sure nyo na yung katabi nyo gising pa. Ngayon, the question is, Ate Reyna, paano ba ako magiging ilaw sa mundo? Paano ko masasabi na ako po ay nagliliwanag sa mundong ito? Number one, in order for us na maging ilaw, sabi, we should set as a good example. Dapat tayong mga Kristiyano, dapat tayo daw po ay good example. Ibig sabihin, ikaw yung nagpapasimula ng mabuting bagay. 'Di ba? Kung may mabuting bagay man na ugali, dapat sa'yo yung nakikita. 'Di ba? If others, pag sinabi kong others, yung wala kay Kristo, if others doing sin o gumagawa ng kasalanan, you as a Christian, dapat hindi ka gumagawa ng kasalanan. Naiintindihan? If other people ay nagsasalita ng masamang salita, you as a Christian, dapat hindi mo yon ginagawa. Kung yung ibang bata ay nagmumura, you as a Christian, dapat hindi mo yon sinasabi. If yung iba nating classmates ay nangongopya, you as a Christian, as light of the world, dapat hindi mo yon ginagawa. Naiintindihan? In order for us to be a light of this world, kailangan you will be a good example. Amen po. Amen. Hindi yung ikaw yung Kristiyano sa classroom nyo tapos ikaw yung nag-uumpisa ng kaguluhan. 'Di ba? Paano ka magiging ilaw nun? Uy, walang kalabitan, 'di ba? Para sa atin tong message na to. Let's take it personally na ako yung kinakausap, hindi yung katabi natin. Naintindihan nyo? Okay. Dapat tayo ay good example. Hindi lang dito sa church. Hindi lang dito sa church. Saan man tayo mapunta. Sa classroom, sa bahay, sa neighborhood, sa trabaho, dapat tayo po ay magandang halimbawa sa ibang tao.
Now, next, paano pa tayo magiging ilaw sa sanlibutan na ito? Do good to others. Gumawa ng mabuti sa ibang tao. If you have a classmates na nag-struggle, help them. Do good to them. Hindi yung kakansyawan mo pa, yan kasi, yung kulit-kulit mo, buti nga sa'yo. Hindi yun gawain ng isang Kristiyano. At, hindi gawain ng isang Kristiyano ang mambuli. Hindi po yan isang magandang halimbawa at hindi po yan nagpapakita na ikaw po ay gumagawa ng mabuti. Amen po. Paano natin maipapakita na tayo ay nagliliwanag? Do good to others. Encourage natin yung ating mga kaibigan. Okay, ano pa? Sabi dito, how should we become light? Paano tayo magliliwanag sa mundong ito? Speak grace and truth. Magsalita tayo ng katotohanan. Let us speak grace. Ano ba yung Tagalog doon? Yung maayos na pananalita. Yung mabuting pananalita. With respect, with love, with kindness. Diba? And higit sa lahat, we share the Lord Jesus. Diba? Kung yung ibang tao, they are talking about other people, ikaw, you will talk about the goodness of God sa buhay mo. Diba? Kung yung ibang tao, nasanay na magsinungaling, but ikaw, lagi mo kang magsasalita ng katotohanan lamang. Naiintindihan po. At ayun po yung mga paraan kung paano tayo magliliwanag sa mundong ito. Nagiging different tayo. Diba? Hindi tayo katulad ng ibang tao na wala ang Panginoong Hesukristo. Amen? Amen. Sabi po dito, you are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Sabi yung isang bahay daw na tinayo sa tuktok ng burol, di ba sa bundok, meron dong bahay, hindi mo yun matatago. San ka man sa lugar, lagi mong makikita yun kasi elevated na lugar yun. Sabi, ganun din daw yung ilaw natin bilang mga Kristiyano. Hindi natin yon matatago. Ibig sabihin, our light cannot be hidden. Kung ikaw ay isang Kristiyano, hindi mo yun matatago. And everyone na nakakakita sa'yo will always notice na meron ngang kakaiba sa'yo. Sa classmate mo, magtataka sila, parang may something kay ano. Kasi na-born again na yan eh. Kasi nakakilala na yan sa Panginoong Jesus. And I believe that's a compliment. Na kapag may nagsabi sa inyo, parang nagbabago ka. Parang hindi na ikaw yung kagaya nung dati. Alam niyo po, mabuti yun. Compliment yun para sa atin kasi nakikita nila yung changes sa buhay mo. Kasi nakikita nila na hindi na ikaw yung dating ikaw. Binago ka na ng Panginoon. Pero yung kung sinabi, eto parang pa-worse ka ng pa-worse. Pasama ng pasama yung ugali mo. Yun po yung hindi maganda. Diba? Yung nanonotice sa'yo ng ibang tao, dapat in a positive way. Hindi yung nanonotice ng ibang tao sa'yo yung negative about you. Naintindihan? So, our light cannot be hidden. Oo nga. Diba kapag nagsisindi tayo ng ilaw, usually saan nakalagay ang ilaw? Nasa ilalim ba? Sa taas. Diba? Para makita. Para magbigay ng liwanag. So, ganun din tayo. We cannot hide it. At hindi natin pwedeng itago yun na parang, ay, Christian lang ako sa church. Pero pag nasa school na ako, ibang nilalang na ulit ako. Hindi yun pwede. Meron kang dual personality. Hindi yun pwede. Hindi yun nakakalugod sa Panginoon. Diba? Ay, every Sunday lang ako mabait. Pag Monday to Friday, ako na ulit yung makulit. Hindi po ganun.
Yung ilaw natin, wala pong pinipiling araw yon. Everyday yon. Amen po. Amen? Amen. So we should always remember that we cannot fake our light. Yun yung sinasabi ko kanina. We cannot fake our light. Kung talagang nagliliwanag tayo, hindi natin yung pwedeng pekein. Makikita at makikita ng ibang tao if you are truly a follower of the Lord Jesus. 'Di ba? Hindi pwedeng dito ang tingin namin sa'yo, super bait mo. Pero pagdating sa bahay o sa school, iba na yung tingin sa'yo. 'Di ba? We cannot fake our life. Kung talagang tayo ay Kristiyano, at tayo ay may ilaw, at tayo ay ilaw ng sanlibutan na ito, saan man tayo magpunta, dapat tayo ay nagliliwanag. Tingnan mo nga yung katabi mo kung nagliliwanag yan. Hindi dahil maputi yung mukha niya, pero dahil nakikita mo na nagbabago yung ugali niya. Pero dahil nakikita mo na nagiging maayos yung buhay niya. At dahil yon sa Panginoon. Okay, ano yung point number 1 natin? Ano daw tayo? Asin. We are the salt of the earth. Pangalawa? Ilaw. We are the light of the world. And pangatlo po, sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go. Don't hide your faith. Don't hide your faith. Huwag mong itago yung pananampalataya mo. Or wag mong ikahiya yung pananampalataya mo. Kung meron tayong faith sa Panginoong Jesus, let us talk about it. Share it with others. And most importantly, dapat makita yun sa buhay natin na meron tayong pananampalataya. Don't hide your faith na para bang yung pananampalataya ko every Sunday lang. Hindi po. Wherever we are, dapat hayag yung pananampalataya natin. Sabi po ng verse 16, in the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Alam niyo bakit tayo may ilaw? Hindi para itago. Yung purpose niyan, para makita ng ibang tao, ano yung life natin, yung good na ginagawa natin. Na pag nakita yan ng ibang tao, alam niyo kung sino yung napapapurihan, it's not you, ang Diyos. If other people notice na parang ang bait-bait niya na, o parang ang laki ng pinagbago niya, alam niyo yung nagbibigyan ng glory, yung nagbibigyan ng kaluwalhatian, walang iba, kundi ang Diyos. And that's the bottom line ng lahat ng yan. You are the salt of the earth. You are the light of this world. Ang bottom line niyan is to give glory sa ating Panginoong Diyos. And that's our very purpose. Hello? That's our very purpose, is to give glory sa ating Panginoong Diyos. How can I give glory sa Lord? Through your life. Kung tayo ay magiging asin, at kung tayo ay magiging ilaw, magbibigay ng kaluwalhatian sa Panginoong Jesus, sa Panginoong Diyos. And I'm sure, yung mga taong ini-invite nyo, nag-invite na ba kayo? Okay, yung mga taong ini-invite nyo, yung mga taong sinesharean nyo, if etong mga tao na to nakita na meron talagang pagbabago sa buhay mo, alam mo, yung mga tao na yun, yung kusang sasama sa'yo. Hindi mo kailangang magmakaaw. Church ka na kasi sa amin, sumama ka na talaga, tanggapin mo na yung Panginoong Yesus. No. I believe pag nakita nila yung changes at yung kaibahan mo sa ibang kabataan, sila mismo makikurious sa'yo. At sila mismo yung lalapit sa inyo. Do not hide your faith. Kailangan hayag yun sa atin pong mga buhay. Nang sa gayon, mapapurihan ang Diyos na nasa langit. Sabi po dito, real faith is visible, not just private.
Yung totoong pananampalataya, visible yan. Nakikita yan. Hindi yan tinatago. O hindi yan private. Dapat hayag yan. Dapat public yan. So, kagaya nung ito, ang tawag dito, lighthouse. Usually sa karagatan, sobrang dilim. 'Di ba? Napakadilim sa karagatan. Wala kang wala kang ibang makikita. Pero itong lighthouse na to, kahit napakalayo ng isang barko sa kinalalagyan ng lighthouse, kahit sobrang layo, siguro milya-milya yung distance, pero pag nakita nila yung lighthouse, kahit sobrang layo, they are able to see the lighthouse dahil merong liwanag. Very good. Ganon din yung mga tao sa paligid natin. Gaano man sila kasama, gaano man sila karurume, gaano man sila nasa kadiliman, kung tayo ay magliliwanag, I believe they will come to know Jesus. Gaano man sila kawalang pag-asa, gaano man kalaki yung depression ng kaibigan natin o ng pamilya natin, gaano man kadilim sa bahay natin. At kung tayo yung magliliwanag, I believe magkakaroon po ng pag-asa. I believe magkakaroon po ng pagbabago sa mga tao sa paligid natin. Amen po. Amen. Amen. And lastly, sabi po, people should see Jesus in our words, actions, and choices. The bottom line or yung conclusion ng ating message ngayon, yung mga tao, dapat makita ang Panginoong Jesus sa buhay natin. Kung paano tayo kumilos, kung paano tayo mamuhay, kung paano tayo mag-isip, kung paano tayo magsalita, kung paano tayo gumawa ng desisyon, dapat nakikita ang Panginoong Hesukristo. Amen po. Amen. Sige, let's bow our heads and let us pray. Panginoon, maraming salamat, O God, sa mensahe mo sa gabing ito. We thank you, Panginoon, for you are the light, Panginoong Diyos. Salamat, Panginoon, na maaari niyo po kaming gamitin sa mundong ito. And truly, Lord, that our life has a purpose, Panginoong Diyos. Lord, sa hapon na ito, Panginoon, we surrender everything sa inyo, Panginoon. Ano man yung naghahadlang sa amin, Lord, to be the earth and to be the light of this world, amin pong sinusuko sa inyo. At kinocommit po namin, Panginoon, yung aming buhay sa inyo ay tunay na gamitin mo, Panginoon, yung aming actions, yung aming words, yung aming decisions, kung paano kami magsalita, Panginoon, para po magbigay ng kapurihan sa pangalan mo, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, and we also ask forgiveness, Panginoon, sa mga pagkakataon na binibigyan po namin ng dungis yung pangalan mo, Lord, sa pamamagitan ng aming mga buhay. Patawarin niyo po kami, Lord, and continue to change us, Panginoon. Nang sa gayon, Lord, yung pamilya namin, yung mga classmates namin, O God, yung mga kapitbahay namin, Panginoon, ay tunay na lumapit sa inyo sa pamamagitan po ng aming mga buhay. Panginoon, maraming salamat, O God, sa biyaya mo sa amin, Lord. Salamat, Lord, sa patuloy niyo pong pagtuturo sa amin, Lord. We just pray, Panginoon, na paglabas namin, O God, ng kwarto na ito, Lord, we will never be the same again, Panginoon. Salamat, Panginoon. Continue to change us from glory to glory. Continue to speak to us, Panginoon. At patuloy niyo pong kaluguran yung buhay namin. Maraming salamat, Panginoong Diyos. Patuloy po namin ibinibigay sa inyo ang mataas na papuri pagsamba. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Ang lahat po ay magsabi ng amen.